Habang papatakas ang grupo ni Jillian patungo sa labasan, dikit na dikit ang paghabol ng mga sundalo ng Desmond Knights, wala silang kamalay-malay sa paparating na sakuna, sapagkat sa unahan, nakapwesto na si Vanessa, handang pakawalan ang kanyang pinakamapaminsalang galaw. Sa isang iglap, itinaas niya ang mahiwagang tungkod, na-activate ang mga nakatagong bato sa ilalim ng lupa, at mula roon ay damaloy ang malakas na kuryente, gumapang sa lupa patungo sa mga sundalo ni Desmond, naramdaman nila ang rumaragasang enerhiya. Ngunit huli na ang lahat, pinakawalan na ni Vanessa ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Napanganga na lamang sa gulat sina Houghton, Desmond, at ang kanilang mga tauhan. Sa harap ng kanilang mga mata, nilamon ng naglalagablab na apoy ang ilan sa kanilang kasamahan mula sa loob ng kastilyo. Hindi makapagsalita si Desmond, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkabigla, maging si Willow, ang kanyang pinagkakatiwalaang salamangkero, ay napaurong sa sindak. Doon niya napagtanto kung gaano kalaking mana ang kinakailangan para sa ganitong uri ng kapangyarihan, at na walang ibang paraan kundi ang gumamit ng isang rune stone. Mula sa mga tinamaan ng pagsabog, nagsitakbuhan palabas ang mga sundalo, sumisigaw sa sakit dahil sa matinding init ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, agad na nagutos si Houghton na lumikas ang lahat sa loob ng kuta, at inatasan ng tuwing knights na iligtas ang mga sugatan at bilangin ang kanilang natitirang puwersa. Samantala, nagmamadaling lumapit si Desmond kay Houghton, galit na galit, at agad na humingi ng ulat sa kasalukuyang sitwasyon. Lumipat ang tagpo sa labas ng kastilyo, nakalabas na ang buong grupo ni Jillian at mula sa mataas na bahagi ay tanaw nila ang naglalagablab na kuta, hindi makapaniwala ang ilan sa laki ng sunog na kanilang iniwan. Nataranta ang babaeng pari nang makita ang malaking sugat ni Jillian at agad niya itong pinagaling, ngunit pinakalma lamang siya ni Jillian at sinabing ayos lang siya. May bahid ng panghihinayang na napabulong si Alfoy, tila hindi matanggap ang paggamit ng isang napakamahal na runestone, ngunit agad siyang sinagot ni Gordon na walang dapat ipag-alala, sapagkat sagana sa yaman ng kanilang kapitan, sinang-ayunan naman sila ni Galv-Eric sa malamig na katotohanan, kung sila ang natalo sa digmaan, mawawala rin sa kanila ang lahat. Tahimik na nakatanaw sa malayo si Jillian, sa mahinang tinig, kinilala niya ang kahusayan ng estratehiya ni Claude, pagkatapos ay agad niyang siniguro ang kalagayan ng bawat isa. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, ligtas silang lahat. Ngunit hindi pa tapos ang lahat, alam nilang hindi magtatagal ay hahabulin sila ng kalaban, kaya't walang pag-aatubiling nagbigay ng utos si Jillian, kailangan nilang kumilos agad at magtungo sa ikalawang rally point. Sa kabilang bahagi ng digmaan, nagkalat sa lupa ang mga bangkay ng mga barbaro, ang tanging natitirang nakatayo ay ang kanilang pinuno, ngunit halos hindi na siya makatayo ng maayos dahil sa matinding pinsala at pagod. Maging ang kanyang kabayo ay halos mapasubsob na rin sa lupa. Gayunman, makikita sa kanyang mga mata na hindi pa rin siya sumusuko. Sa sandaling yun, dumagundong ang yabag ng kabayo ni Ghislaine na rumaragasa patungo sa kanya. Sa unang hampas ng palakol ni Ghislaine, agad itong nasalo ng barbaro, ngunit hindi yun ang huli, sunod-sunod ang pag-atake ni Ghislaine, walang pahinga, walang pagitan, pilit na nakakasabay ang barbaro, ngunit kapansin-pansing nahihirapan na siyang salagin ang bawat hampas. Sa isang mabilis na pag-ikot ng palakol ni Ghislaine nagawa pang naharang ulit ng barbaro ang hampas ni Ghislaine, ngunit sa gitna ng sagupaan, nakisali ang kabayo ni Ghislaine, isang malupit na sipa ang tumama sa mukha ng kabayo ng barbaro, nawalan ito ng balanse, dahilan upang bumagsak ang barbaro mula sa kanyang sinasakyan, mabilis naman siyang nakaiwas sa pabagsak na kabayo upang hindi madaganan. Sa gitna ng alikabok at paghingal, humarap ang barbaro kay Ghislaine at nagsalita. Tinawag niya itong Blood Demon, isang mandirigmang mas baliw pa raw sa pakikipaglaban kaysa sa kanilang mga barbaro. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakiusap, kung may natitira pang katwiran si Ghislaine, ibaba nito ang kanyang sandata at makinig. Sa ngalan ng mga tribo, iniaalok niya ang isang tigil putukan, ipinakita niya ang paligid, ang mga mandirigmang naging kaawa-awang tumpok ng laman at dugo. Ayon sa kanya, sumunod lamang sila sa utos ni Chief Custos, at ngayong patay na ito, wala nang dahilan para ipagpatuloy ang laban. Tahimik lamang na nakatitig si Ghislaine, sa kanyang isipan, sumagi ang alaala mula sa nakaraan, sa isang dating buhay, si Woroka ang barbarong general na tumanggap ng bahagi ng lupain ng Fallen Ferdium bilang gantimpala sa pagtulong sa isang dukol na angkan, sa kabila ng pagiging barbaro, siya ang isa sa iilang may talinong higit sa karaniwan. Dahil sa pananahimik ni Ghislaine, muling nagsalita si Woroka, nakiusap siyang itigil na ang walang saysay na pagpatay, parehong panig na ang nag-alay ng napakaraming sakripisyo, at nangako pa siyang hindi na muling aatake ang kanilang tribo sa Northern Fortress. Ngunit walang awa ang samalubong sa kanya. Sa halip, inangat ni Ghislaine ang kanyang sandata at inihanda ang isang malakas na dagok. Para sa kanya, sapat na ang pagkaantala, walang tinatawag na
katamtamang digmaan, sa mundong ito, at iyon ang kanyang pinanindigan. Sa huling sandali, ang tanging naisambit na lamang ni Woroka ay isang mahinang sumpa, tinawag niyang demonyo si Gislan. At doon natapos ang laban, nalagutan ng hininga ang barbarong pinuno, habang si Gislan ang nanatiling huling nakatayo, hingal na hingal, ngunit nagwagi sa madugong sagupaan. Bumalik ang eksena kina Jillian na mabilis na tumatakbo ang Fenris habang papalayo sila sa nagliliyab na kastilyo. Halos hindi pa man sila nakakalayo ay biglang tinawag siya ni Gordon, baka sa mukha ang matinding pag-aalala, may paparating mula sa likuran. Paglingon ni Jillian, tumambad ang papalapit na hukbo ni Desmond, rumaragasa sa kanila na parang alon ng bakal, sa hanay ng kaaway, agad na tinawag ni Hutton ang kanilang pinuno, at sa wakas ay namataan nila ang kanilang tinutugis. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Desmond ang kanyang espada at iniutos ang buong puwersa na sumugod. Kung hindi pa nila sila pipigilan ngayon, hindi na nila mapabagsak ang Fenris. Narinig ni na Alfoy at Vanessa ang sigaw mula sa likuran at sabay silang napalingon. Maging ang pari ay nanginginig sa takot nang makitang nasa likod na nila ang kalaban, hindi makapaniwala si Alfoy, sa kabila ng pinsalang tinamo ng mga ito, ganoon pa rin kabilis ang paghabol. Ngunit nanatiling kalmado si Jillian, tahimik niyang napagtanto na malayo pa ang rally point at bago pa man tuluyang lumala ang sitwasyon, marahang bamulong na tila tinatanggap ang kapalaran, pagkatapos ay bigla niyang hinayla ang renda ng kabayo at hinarap ang paparating na hukbo. Napatigil ang kanyang mga kasama, nagtataka sa kanyang ginawa. Doon niya ibinigay ang utos, magpatuloy ang lahat papunta sa rally point, siya, kasama ang mga natitirang knights, ang bubuo ng depensibong linya at bibili ng oras. Nagulat ang apat sa bigat ng kanyang pasya, ngunit wala silang magawa kundi sundin ang kanilang kapitan. Mula sa mataas na bahagi, yumanig ang lupa sa lakas ng yabag ng paparating na hukbo. Batay sa mga bandila, mahigit 1,000 sundalo pa ang natitira sa panig ni Desmond, samantalang ang Fenris Knights, kakaunti na lamang ang natitira. Maging ang mga mandirigma ng Fenris ay napangangas sa laki ng agwat ng bilang, kahit pa nabawasan ang kalaban, nananatili pa rin ang napakalaking lamang sa numero. Pinunasan ni Gordon ang pawis sa kanyang mukha at aminadong hindi biro ang kalaban, hindi lang lakas, kundi pati kasanayan ang bumubuo sa tila pader na humaharang sa kanila. Ngunit agad siyang tinukso ng kanyang kasama, kung natatakot ba siya. Sa huli, napamura na lang si Gordon at nagpas siyang hamarang pa ng kahit isa pang kalaban, ang kanilang kapitan na ang bahala sa paghihiganti. Tahimik na hinawakan ni Jillian ang kanyang sandata sa likod at marahang sumagot, ang kanilang Panginoon ay hindi kailanman nagpapalampas kapag siya'y nagawa ng kasalanan. Sa isang malakas na sigaw, iniutos niya sa Fenris Knights na maghanda sa labanan. At sa isang iglap, sumugod ang grupo ni Jillian patungo sa hukbo ng Desmond, dala ang matibay na loob at hindi matitinag na paniniwala. Nagbanggaan ang dalawang panig sa gitna ng larangan, nanguna si Jillian sa pag-atake, kasunod ang kanyang mga tauhan. Muling nagkaharap ang dalawang veterano, si Jillian at si Hutton. Sa kabilang dako, hindi nagpahuli sina Gordon at ang kanyang mga kasama, sa bawat hampas, galit ang kanyang boses, pinapangako na hindi na muling tatangkain ng kalaban na galawin ang Fenris. Mula sa likuran, malamig na minasdan ni Desmond ang nangyayari, para sa kanya, malinaw ang piniling landas ng Fenris, ang lumaban hanggang sa huli, at sa isang utos, pinausad niya ang unang unit ng mga salamangkero. Agad na umulan ng naglalagablab na fireball mula sa itaas, patungo sa grupo ni Jillian, nagulat ang lahat, isang pag-ataking mahika ang bumabagsak sa kanila. Ngunit bago pa man tumama ang mga apoy, may biglang hamarang na isang barrier, isang makapangyarihang depensa na samalo at nagpawalang bisa sa lahat ng pinsala. Nagulat sina Desmond at Hutton sa hindi inasahang isang counter magic. At mula sa likuran, muling lumitaw si Vanessa, hindi pala siya umalis. Hindi niya kayang panuorin na nagsasakripisyo ang mga kabalyero sa kanyang harapan, kaya't pinili niyang lumaban kasama nila. Sa gitna ng naglalagablab na labanan, nagkaharap na sa wakas ang dalawang pinuno ng magkabilang panig. Doon, tuluyang nakilala ni Hutton si Jillian, ang dating kapitan ng Ratatosk Mercenary, isang pangkat na minsan na nilang nakasalamuha dahil sa kahusayan nito sa digmaan, matagal na itong nawala, kaya tuluyan na niyang nakalimutan. Ngayon, nagtaka siya, bakit ibinubuwis ni Jillian ang kanyang buhay para sa Baron ng Fenris, iniisip ba niyang magbabago ang kanyang tunay na pagkatao dahil lamang sa paglalaro bilang kabalyero, kung naniniwala man siya na makukuha ng Fenris ang hilaga, isa lamang daw itong hungkag na pangarap. Tahimik na nakinig si Jillian, at sa huli, marahan siyang sumagot, ang dating mersenaryong siya ay matagal nang namatay, si Lord Gislan ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay, at ngayon, ang pangarap ng kanyang Panginoon, ay siya na rin niyang pangarap. Walang pag-aatubili,
pinakawalan ni Jillian ang isang malakas na hampas gamit ang kanyang malaking palakol. Sa bigat ng dagok, napaulong si Hutton, ramdam na ramdam ang puwersang halos hindi niya kayang salagin. Ngunit hindi doon nagtapos ang atake, mabilis na sumunod si Jillian, sunod-sunod ang bagsak ng palakol, bawat isa ay may dalang bigat at determinasyong tila dudurog sa kalaban. Nagliyab ang sagupaan sa pagitan nilang dalawa, hindi rin nagpahuli si Hutton, mahusay niyang sinalo ang bawat atake, pinipilit makasabay sa lakas at bilis ng kanyang katunggali, ngunit sa isang iglap ng maling galaw, naipit ni Jillian ang espada ni Hutton sa pagitan ng kanyang palakol, sa isang malakas na pag-ikot, nadisarma niya ang kalaban, nabitawan ni Hutton ang kanyang sandata, at nawala ng panangga sa susunod na bagsak. Diretso ang hampas patungo sa kanya. Sa lakas ng dagok, bumagsak ang hayop, at kasabay nitong nahulog si Hutton sa lupa, kumirot ang kanyang balikat habang pilit siyang tumatayo, ramdam ang bigat ng sugat at pagod, sa kanyang isipan, sumiklab ang kaba, ibang-iba ang pressure na nararamdaman niya ngayon, kahit sa lakas lamang, lubos siyang natatalo, sa kabila ng mga sugat ni Jillian, hindi niya maintindihan kung saan nagmumula ang ganitong kapangyarihan. Hindi niya ito matanggap, sa gitna ng paghingal, napatanong siya, bakit ang isang tulad ni Jillian, isang mersenaryo lamang, ay handang ibuwis ang kanyang buhay para sa isang Panginoong tulad ni Fenris. Malamig ang sagot ni Jillian, walang sino man ang may karapatang tawagin si Lord Fenris na isang halimaw, iyon ang kanyang paninindigan, iyon ang kanyang pagiging kabalyero. Muling itinaas ni Jillian ang kanyang palakol, handang tapusin ang laban, kita sa mukha ni Hutton ang pagkabahala, sa lahat ng kanyang nakasalamuha, kailanman ay hindi pa siya nakakita ng isang mersenaryong may ganitong uri ng katapatan, para sa kanya, ang mga mersenaryo ay mga taong sunod lamang sa pera, walang dangal, walang paninindigan. Ngunit ngayon, sa kanyang harapan, tila may isang mabangis na leon na napaamo at naging tunay na kabalyero. Sa huling sandali, muling gumalaw si Hutton, sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa niyang maitaas ang kanyang sandata at salagin ang paparating na hampas, sa isang mabilis na pag-ikot ng espada, nawala ang momentum ni Jillian, at sa isang iglap, nawala ang kanyang depensa. Sinamantala yun ni Hutton, isang mabilis na atake ang tumama sa kabayo ni Jillian, dahilan upang mawalan ito ng balanse, tumayo si Hutton, buong tapang na hinarap ang kanyang kalaban, tinawag niya ito sa pangalang matagal nang kumakalat sa larangan, ang White Lion, si Jillian, at sa gitna ng naglalagablab na digmaan, inihain niya ang hamon, isang laban, isang tunay na duelo, bilang isang kabalyero laban sa kapwa kabalyero. Sa kabilang dako ng labanan, sumiklab ang galit ni Desmond, sa gitna ng nagliliyab na kaguluhan, iniutos niya na lusubin ang tagiliran ng Fenris at tuluyang palibutan ang kanilang hanay. Nagkatinginan sina Vanessa, Alfoy, at Galv Eric, at sa isang iglap, bumigat ang hangin sa paligid nila, sa laki ng lamang ng kalaban, alam nilang kapag napaligiran sila, wala na silang matatakasan, nanginginig ang boses ni Alfoy sa takot, habang si Galv Eric ay halos mawala na ng pag-asa, pilit na naghahanap ng paraan para makaligtas. Ngunit sa gitna ng pangamba, nanatiling matatag si Vanessa. Tinawag niya ang mga salamangkero, pati si Alfoy, at agad na nagutos na bumuo ng pabilog na depensa, sa kabila ng kanyang pagod, pinilit niyang gamitin muli ang kanyang mahika, sa ilalim ng kanilang mga paa, humilo ang isang malaking magic circle, at sa susunod na sandali, sumabog ang yelo mula sa lupa, tumubo at bumalot sa kanilang paligid, bumuo ng matibay na pader laban sa paparating na hukbo. Napahinto ang mga sundalo ni Desmond, sa harap nila, tumindig ang isang pader ng yelo na pumigil sa kanilang pagpalibot, lalong uminit ang ulo ni Desmond, para bang ang bawat hakbang niya ay hinaharangan ng kapalaran. Hindi siya nag-atubili, tinawag niya ang kanyang salamangkero, si Willow, sa isang iglap, ipinag-utos niya sa kanyang mga winged knights na sumugod sa harap at durugin ang mga salamangkero ng Fenris. Sumigaw si Gordon at ang kanyang mga kasama, buong tapang na sinalubong ang rumaragasang kalaban, ngunit kulang ang kanilang bilang, sa lakas ng pagsalakay, nabasag ang kanilang formation, tinamaan si Gordon sa balikat, at ang mga kalaban ay nakalusot patungo kina Vanessa. Sa kabila ng pagod hindi umatras si Vanessa, muli nagpakawala sila ng kidlat patungo sa kalaban ngunit hindi ito sasapat sa dami ng kalaban. Ngunit sa bawat spell, unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Napaluhod siya at napaubo, agad siyang binalaan ni Alfoy. Kung ipagpapatuloy niya ang ganitong paggamit ng mana, mamamatay siya. Ngunit mas inaalala ni Vanessa ang mga kabalyero kaysa sa sarili niya. At sa sandaling yun, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa larangan. Sa itaas, sa gitna ng madilim na kalangitan, nagsimulang mabuo ang isang dambuhalang apoy, parang isang araw na naliligo sa apoy, si Willow ang lumikha nito. Nang makita yun ng Fenris Knights, nagimbal sila,
alam nila ang mahikang yun ang Samire sa kanilang kuta. At kung tatama yun ngayon, walang makakapigil dito. Sa gitna ng laban, napalingon si Jillian, sa isang iglap ng pag-aalala, na wala ang kanyang focus, at yun ang hinintay ni Houghton, isang mabilis na galawang nagpatres kay Jillian, sinaway siya ni Houghton, nasa gitna sila ng isang banal na duelo. Habang inihahanda ni Willow ang huling pagbugso ng apoy, malamig niyang sinabi na gaano man kalakas ang isang tao, sa huli, lahat ay magiging abo. At sa sandaling pakakawalan na niya ang apoy, sumabog ang isang sigaw sa hangin. Si Jillian, sa isang desperadong hakbang, itinulak niya si Houghton palayo, binigyan ng sarili ng kahit isang segundo, sa isang iglap, hinugot niya ang espada sa kanyang likod at buong lakas na itinapon yun patungo kay Willow. Walang nakaasa sa ginawa niya, diretsyong tumama ang espada sa balikat ni Willow. Nawala ang kontrol sa mahika, ang dambuhalang apoy ay kumalas sa direksyon at sumabog sa malayo, hindi na tumama sa Fenris. Nabigla ang panig ni Desmond, at sa kabilang panig, sumiklab ang sigaw ng pag-asa, nabuhay silang muli, ang kanilang kapitan ang nagligtas sa kanila. Maging si Vanessa ay napangiti sa gitna ng pagod, agad na sumigaw si Jillian, pinatatag ang kanilang formation, pinahawak ang kanilang posisyon. Ngunit sa likuran niya, isang malamig na tinig ang bumasag sa sandali. Sa isang iglap, tumagos ang espada sa likod ni Jillian. Walang nakapaghanda, maging si Vanessa ay napasigaw sa pagkabigla. Mula sa likuran, si Houghton ang may gawa at ipinaalala niya ang presyo ng pagkawala ng focus sa isang sagradong duelo. Ngunit kahit tinamaan, hindi sumuko si Jillian, sa huling lakas, buong determinasyon niyang winasiwas ang kanyang palakol patungo kay Houghton. Ngunit mabilis itong nasalag ni Houghton, at kasunod nito ay isang malinis na hiwa ang iginuhit niya sa harap ni Jillian. Hindi pa roon nagtapos ang pag-atake, agad niyang itinulos ang espada sa balikat ni Jillian, sa tindi ng pinsala at pag-agos ng dugo. Napahinto si Jillian, tila saglit na nawala ang lakas sa kanyang katawan. Para kay Houghton, hindi ito ang paraang nais niyang mangyari, ngunit sa gitna ng digmaan, walang kasiguraduhan at walang plano ang nasusunod. Dahan-daang hinugot ni Houghton ang espada mula sa balikat ni Jillian. Sa sandaling yun, tila tumigil ang oras nang bumagsak sa lupa ang katawan ni Jillian. Napatulala ang tatlong saksi, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Samantala, hindi nag-aksaya ng sandali si Desmond, agad niyang iniutos sa kanyang mga sundalo na lusubin ang natitirang Fenris Knights. Nakahandusay si Jillian sa lupa, duguan at wala ng kakayahang gumalaw. Wala siyang nagawa habang papalapit ang mga kawal ng hukbo ni Desmond, habang unti-unting nauupos ang kanyang hininga, nasaksihan pa niya ang pagbagsak ng kanyang mga kasama, isa-isa silang tinapos, at kasabay nito ang pagguho ng kanilang pag-asa. Sa huling sandali, habang tinatanggap niya ang kanyang sinapit, isang mabigat na katanungan ang bumalat sa kanyang isipan, ito na ba ang wakas? Sa bingit ng kamatayan, unti-unting sumagi sa isipan ni Jillian ang araw na una silang nagkita ni Ghislaine, ang araw na iniatang sa kanya ang mabigat na tungkulin. Doon, malinaw pa sa kanyang alaala ang mga salitang ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon, alagaan at pangasiwaan ng lahat mula sa sandaling iyon. Para kay Jillian, iyon ang bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Isang buhay na may layunin at direksyon. Bumuhos ang mga alaala ng kanilang pagsisimula, ang kanilang paglalakbay na puno ng hirap at pakikibaka, ngunit unti-unting nahubog ang mga pangarap na dati wala siya. Ang mga pangarap na yun ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga mithiin ng kanyang Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay, nagkaroon ng landas, at higit sa lahat, nagkaroon siya ng mga kaibigang maituturing na tunay na pamilya. Ang lugar na dati hindi niya kilala, ang Perdam, ay naging tahanan ng kanyang pinanghawakan. Sumagi rin sa kanyang alaala ang isang madilim na araw, ang unang pagkakataon na muntik na siyang mamatay sa laban nila ni Victor, at kung paanong iniligtas siya ni Ghislaine mula sa tiyak na kamatayan, isang alaala ring may samalubong sa kanya noon habang siya'y sugatan, isang paalala na mayroon na siyang uuwian, isang tahanan, at isang pamilyang naghihintay. Sa kanyang mga huling sandali, malinaw niyang naalala ang kanyang anak na si Rachel, at higit sa lahat, ang mga salitang minsang binitiwan sa kanya ni Ghislaine, na isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan nito. Sa paggunita niya roon, bahagyang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting may halong kapayapaan at panghihinayang, sapagkat alam niyang hindi na niya matutupad ang tungkuling iyon. Sa kanyang nalalabing hininga, tahimik siyang humingi ng paumanhin sa kanyang Panginoon. At bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, may isang tinig siyang narinig, isang pamilyar na boses, saglit siyang napamulat, at sa kanyang malabong paningin ay may naaninag siyang figura. Hindi man ito lumino, narinig pa rin niya ang matatag na utos, isang boses na humihimok na tumayo at harapin ang kanyang mga tauhan.
At sa wakas, dumating ang hinihintay na tulong, dumating na si Care. Sa mga susunod na kabanata, tila magbabago ang agos ng laban, at kasabay ng pagdating ni Care, dala kaya niya ang anino ni Ghislaine, ang sagot ay naghihintay sa susunod na yugto.